Hello po mga kababayan, mga kabisnes, kalingap kapapi, magandang buhay po, Analisa Reality Vlog. Ka-upload ko lang ho ng aking isang reaksyon, panoorin nyo na lang po. So ito ngayon, naalala ko si Jonathan bago ako matulog. Uminom na nga ho siya ng gamot 2 days ago. Napainom siya ni Ate Jenny, Indigen Vlog, shout out po. Kaya lang, dalawa lang, kasi yung isa nabuksan na, so lumambot, so hindi na nagamit. So 2 days ago, ngayon, siguro hindi pa nasundan kasi wala pa naman vlog. Wala pa akong nakikita. At after nung na yan, pumunta si Jonathan doon kila Power Ranger, kila Kuya Renji. Sinabi niya yung epekto ng gamot sa kanya. After 1 day, na mainit nga daw sa katawan, 2 piraso pa lang yun. So, pinaliwanag naman ni Kuya Renji kung bakit ganun. Siyempre, yung gamot na yun, ano na sa katawan niya kumbaga, kumakalat na kung ano man ang magiging epekto nun sa kanya. At ibig sabihin, ngayon, dapat sana nung time na is pupunta sila kaila Pinuno Ka Business para makuha yung ibang gamot, kaya lang may sakit na si Kuya Renji. Ito lang para sa akin, hindi na sila dapat magpabalik-balik doon sa bahay nila Pinuno Ka Business. Kasi yung gamot nandun sa health center na malapit kila Pinuno. Dapat doon na lang nila kunin, isama nila si Jonathan. Kasi sa nangyari ngayon, naputol ang pag-inom ni Jonathan ng gamot. Not counted yun. Pagdating nila doon, pagbalik nila sa barangay, total may record na si Jonathan. Papainumin ulit yun, harap-harapan doon sa doktor. At hindi ko alam kung ito si Ate Jen, or napanood ba ito nila Ate Mengay, nila Ate Vera, kasi sila yung kasama ni Jonathan doon sa barangay. May papakita naman nila yung video na uminom na si Jonathan. At hindi rin natin alam kung maibibigay yun. I-consider ba ng barangay kung halimbawa nakita yung video, ibibigay ba nila yung gamot ni Jonathan? Hindi natin alam yun. Pero the best pa rin talaga na personal pumunta doon, samahan si Jonathan ulit sa barangay at para maibigay na yung buong gamot, kompleto na. Baliwala para sa akin yung naunang unang nainom ni Jonathan na 2 pirasong gamot, wala yun, walang epekto yun. So, back to zero, mag-uumpisa sila ng panibago. Si Ate Jen, ang dami niya ng sacrifices kay Jonathan. Ayun, namili siya ng mga gamit. Sana hindi ibenta ni Jonathan yung mga gamit na yun. At ito pala, ang dami nag-ano dyan sa comment section kasi si Jonathan, layas pa rin ng layas. Akala niya siguro yung isang beses na uminom siya ng gamot ay okay na. Tapos ngayon, hindi pa nagtuloy-tuloy. Hindi pa, wala kasi yung gamot, kulang. Hindi nga maibigay dahil nga, hindi nga naman uminom si Jonathan doon. So ngayon, ang ni Ate Jen, baka pwede daw bumili, bibilhan na lang. Ate Jenny, huwag ka nang gumastos, huwag nang bumili. Siguro, kunin nyo na lang ko yung gamot na nandoon sa health center. Samahan na lang si Jonathan para makuha nyo na yung buo. Kasi payag naman yung doktor na weekly, ibibigay daw yung gamot. Kung paubos na, babalik na ulit kayo doon. So, halimbawa, bigyan nila itong yung pang Monday to Sunday na gamot. O di pagka Monday, balik ulit kayo doon para makuha ulit yung isang set na for 1 week. Diba, ganun lang yun. Sayang kasi, may libre namang gamot. Nakakita na kayo ng health center sa tulong ni Pinuno Ka Business, doon sa area nila. Andyan na yung gamot. Presensya na lang ni Jonathan. At yung sa inyo, mahirap kasi magsalita Kasi katulad ko, wala naman ako doon sa field na yan. Wala ako doon. Si Ate Jenny talaga ang nahihirapan dahil siya yung nag-aalalay kay Jonathan, nagbibigay ng pagkain, ganun yung sakripisyo niya. Minsan wala pang mask ito si Jonathan. Pero Ate Jen, total na umpisa mo na rin lang naman at ikaw naman ang malapit kay Jonathan na nariyan. At saka yung mga suggestion na para hindi na maglaya si Jonathan, hindi talaga siya pwedeng bigyan ng cash kasi nag-iikot malay natin hindi niya binibili ng pagkain imbis na papamasahin na lang niya. Ate Jenny, siguro mas maganda nga talaga ipadlock mo yung gate mo, nandoon si Jonathan sa loob. At kung ikaw lang ang magpapadlock, siguro to si Jonathan, magreklamo. The best po talaga, tulong. Halimbawa, kunyari may pulis, Ang pulis ang magpapadlock kay Jonathan. Doon sa loob, doon sa kwarto na ibinigay mo, pinagamit kay Jonathan. Kasi kung kayo lang, wala, magreklamo talaga yan. So, so kung pulis, masasabi ni Jonathan, seryoso na to, may pulis na. Patulong lang. O kaya sa barangay. Na sila yung magpadla kay Jonathan. Sabihan nila, wag talagang lumabas hanggat hindi siya totally nagiging clear, nagiging malinis ang kanyang baga mula ng sakit. Kasi after 6 months, itetest ulit yan. O kung ilang buwan yan bago ulit tingnan. Diba? So yun lang, sana nga ipadlak na si Jonathan, i-isolate na siya. Kawawa yung mga tao sa paligid, mga dinadaanan niya, nalalanghap yung hininga niya, hangin, mikrobyo, lumilipad yan.
talagang nakakahawa dahil nga wala pa siyang tuloy-tuloy na inuman ng gamot. So, lubos-lubusin na lang. Pasensya na yung mga naiinis kay Jonathan. It's a tie, pare-parehas tayo, pero naaawa. Kailangan lang natin mag-update, makita natin ang kanyang sitwasyon. Kasi nga, naumpisa na natin siyang reaksyonan at napapanood din natin siya diyan sa mga nabanggit kong mga pangalan. Lalo kay Pinuno Ka Business na ito po yung kanyang tinulungan hanggang simula pa noon, buhay pa yung nanay hanggang ngayon, nandyan pa rin. Ano lang naman talaga sa pagkain, matutulungan naman yan si Jonathan kung pupirmi lang siya sa isang lugar. Kasi mahirap yung pagpumunta doon, walang tao. Magdadala ng pagkain, walang tao. Diba? So, kailangan talaga padlak na yan si Jonathan. Wala na. Ano na siya talaga? Hindi na naman, mahirap na siyang kontrolin, mahirap na sawayin. Mag-ano lang yan, manghahawa lang yan. Kawawa yung mga, lalo may mga bata pa sa paligid. Diba? Ay naku, kawawa yung mga nakatira doon sa mga kapaligiran nila. Tapos, wala pa siyang mask. So, yun lang po yung sa akin. Maraming salamat po muli. Shoutout sa inyong lahat. Hindi ko muna isa-isa yung mga pangalan nyo kasi nag-update lang po ako kay Jonathan. So, ingat po tayo. God bless po. To God be the glory. Yung hingal mo at saka ano. Buksan mo tubig mo. Thank you, Lord. Thank you talaga, Diyos. Salamat sa Diyos talaga. Tulungan ka namin, Diyos. Tulungan ka namin, Diyos. Ha? Tulungan ka namin, Diyos. Ano yan siya yung para sa hingal, para sa panghihina mo, tapos pampagana sa kain. So, sabi natin sa akin, pampagana sa kain, tapos yung ano ba yun, yung pagod mo, mawawala yung pagod mo, ang lakas mo, unti-unting babalik. Ganon yun. Tapos inom pa na ng tubig. Ano lang yan. Thank you, Lord. Ininom po ni Jonathan. Ayan, salamat sa Diyos. Thank you, Lord, talaga. Isa pa yan. Tatlo. Ayan po, mga amigo kamiga. Ayan na. Nanap po. Isa na lang natira. Isa lang po, mga Inday. Inday Jean Vlog. Inday Vlog. Mga Inday Jean Vlog. Isa na lang po. Dainin ko na pa isa. Amigo, amiga. Amiga. Isa na po. Gusto mong gumaling para makita mo si Mami Jose. Ma'am Anonymous in? Jose. Wow. Gusto kong gumaling para makita ko si Mami Anonymous Jose. Ayan. Isa na po. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Isa na lang po. Ay, salamat sa Diyos. Ininom na ni Jonathan. Thank you, Lord. Oh, ayan. Tapos na.